sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. No holds barred na ang political crossfire sa ating bansa at papalapit na ito sa puso ng ating gobyerno. Nagsimula sa isang entablado para sa dasal, kapayapaan at laban sa korupsyon. Sa harap ng napakalaking attendance ng Iglesia ni Cristo rally, biglang sumalang si Manang Aimee and dropped a political bombshell. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Direkta niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at pati na rin ang kanilang mga anak na gumagamit ng illegal na droga. Sabi pa niya, kilala na namin siya mula pagkabata at mas lalong lumala nung nag-asawa. Inakusahan pa niya ang first family na iniengganyo raw ang kanyang mga anak na gumamit. Sabi pa nga niya kay Pangulong Marcos, umuwi ka na, magpahinga, magpagamot. At pagkatapos ng ilang minuto, agad sumagot ang palasyo. This is definitely a desperate move. Tinawag ni Yusek Claire Castro ang mga bintang na puro imbento. Isang gara-palang kasinungalingan. Kinunik pa niya ang timing sa investigasyon ng flood control corruption. Dagdag pa niya, hindi dapat sa isang anti-corruption rally binabato ang mga personal at walang basehang mga akusasyon. Pinakamatindi ang bawi mula kay Sandro Marcos. Tinawag niyang dangerously irresponsible ang mga pahayag ng kanyang tita. Puro raw web of lies para lang sa politika. Sabi pa niya, mismong mga anak ni Aimee ang makakapagpatunay na hindi totoo ang lahat. Hindi ito asal ng totoong kapatid, dagdag ni Sandro. Pero hindi doon tumigil si Manang Aimee. Hinamon pa niya ang first family na magpa-hair follicle test at habang siya naman ay willing magpa-DNA test. Isang patama sa matagal ng chismis sa kanyang pagkakakilanlan. Pero sabi ni PCO Secretary Dave Gomez, lumang tugtugin na yan. Mas mahalaga raw ang tunay na problema ng bansa. Ang rally na dapat sana'y laban sa korupsyon ay naging isang pampublikong banggaan ng magkapatid. Isang away na may kasamang drug accusations, political survival, at direksyon ng administrasyon. At habang lumalakas ang mga akusasyon at tumitinding mga sagot, isang bagay ang malinaw. Malayo pa sa pagtatapos ang drama ng pamilyang Marcos.